Mga kababayan, ito po. Kasi po ang nangyari mga kababayan, pagkatapos na birahin, pagkatapos na birahin ni Topacio si Guanzon, mga kababayan, kinampihan ni Robin Padilla si Guanzon. Hala. Ito po mga kababayan, yung naturang post ng bandera. Post ng bandera 'to ha, mga kababayan, Robin Padilla at Rowena Guanzon. Naku, mukhang ang mga DDS ngayon nagkakaaway-away kasi nga yung buhaya noon na may kalabang buhaya ngayon. Yung sipsip noon ayaw malamangan sa pagiging sipsip niya kasi may bagong sipsip ang pumapasok. So ngayon mga kababayan, eto nga, mukhang hindi ata good terms si Topacio at si Robin Padilla. 'Yun ang tsismis ha. So ito po nakalagay mga kababayan mula sa Bandera, 'no, Bandera News ito ha, Facebook page. Balita, kinain ni Attorney Rowena Guanzon ang pambibingga niya noon kay Senator Robin Padilla matapos siyang suportahan nito sa kanyang intensyong tumakbong senador at tila mapapasama sa tiket ni VP Sara Duterte. Part of me ay hindi sa mga nasasabi ko sa kanya dahil aminado ako, nasa puso niya talaga ang paglilingkod. Yun yung di ko nakita noon. Ayan na nga mga kababayan, kinain, nilunok, sinuka mo na, inapakan mo na, dinura-dura mo na, kinain mo ulit. Aso ka ba? Yon ang sabi sa balita. Mga kababayan, kung naalala ninyo ang mga sinasabi ni Rowena Guanzo noon kay Robin, bakit daw binuto ng taong bayan, bobo nga daw. Oo, bakit daw naging number one na wala namang utak. Yan ang sabi ni Guanzo kay Robin noon. So ngayon mga kababayan, ito na ang sabi ni Guanzon ngayon. Part of me ay hiya sa mga sinasabi ko sa kanya dahil aminado ako. Nasa puso niya talaga ang paglilingkod. Yun ang di ko nakita noon. Di ba nakita niyo mga kababayan? Noon sinabi mo, bakit mo naman iboto yung bobo yan eh. Number one senator, wala namang kwenta. Puro lang himas balbas, kain-kain lang. Tapos pagka-English ng usapan, nawawala, nagwo-walk out. Yun ang masabi ni Guanzo noon kay Robin. Oo, nako, mahirap bumoto. Sabi nga niya noon, naalala ko pa yun. Mahirap bumoto sa mga artista. Bakit? Pag nanalo ka ng pagiging senador, anong gawin mo diyan, action star ka 'no, pagka girahin tayo ng China, sasaluin niya lahat ng bala, magtatumbling-tumbling siya. 'Yan ang sabi ni Guanzon, pero ngayon ang sabi niya, "For me, ay nahiya talaga ako sa mga sinasabi ko sa kanya dahil aminado ako nasa puso niya talaga ang paglilingkod. 'Yun ang di ko nakita noon." Sabay kabig, sabay bawi, ano 'to Guanzon? So sabi naman ni Robin Padilla, "Na-judge kita noon pero believe ako sa'yo ngayon." Ito na. Na-judge kita noon, Senator Robin, pero believe ako sa kayo na yun. Putang ina, paplastikin mo na. Ano 'to? Ano 'to, Wangson? Wangson, ano 'to? Paplastikin mo na si Robin kahit alam mong bobo, bahala na. Kahit alam mong tanga, oo, bahala na basta mapa-line up ka lang sa senatorial slate ni Sara. Putang ina, puntahan natin mga kababayan itong website, 'no? Ayan na ng bandera. Nakalagay dito, "Rowena Ganson kay Robin, na-judge kita noon pero believe ako sa'yo ngayon." Senator Robin, na-judge kita noon, believe na believe ako sa'yo ngayon, Senator Robin. Ayan. Kinain ni dating Commission on Election or COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang pambibingga niya noon kay Senator Robin Padilla. Aminado ang dating opisyal ng COMELEC na may nararamdaman siyang hiya sa pagmiminos-minos niya kay Senator Robin noong kumandidato at nanalo itong senador noong 2022. Nalaman ni Guanzon ang pagsuporta sa kanya ng action star at public servant ng ilantad ang kanyang intensyon na tumakbong
tatakbong senador sa 2028 na mukhang mapapasama sa ticket ni Vice President Sara Duterte na pagtakbo bilang Pangulo. Sa Facebook, sabi ni Padilla na bilang isang Muslim, hindi raw niya ikinagalit ang panglalait at pagmamaliit sa kanya. Kabilang na ang pagtawag sa kanya noon ni Guanzo na low IQ. Bobo. May mababang intelligence quotient. Ayan. 'Yon ang sabi. Hindi ko po ikinasakit ng damdamin. Ito. Ito yung sagot ni Robin. Mga tol, hindi ko po ikinakasakit ng damdamin, tol. Ang mga pinupukol sa akin bagkus ako tol ay naligayahan dahil tol ang sinapit na pagmaltrato ng Propeta Muhammad so ay tumaas ang aking pananampalataya, ama, bismillah. At ipinagdarasal ko lamang ang nararamdaman ng pang-aapi. Tol, alam mo ba, tol? Ayon kay Propeta Muhammad, tol. Kahit light-lightin ako, tol. Okay lang, tol. Kahit balatan mo ako, tol. Amoy Duterte ako, tol. Ah, ah. So, tanggap naman daw ni Robin. Ah, At yun nga mga kababayan, sinuka na nga, kinain pa niya. Tol, bismillah, inshallah tol, syukran. Hindi ko po ikinakasakit ng damdamin na pinupukol sa akin. Bagkus ako po ay naliligayahan dahil katulad ng sinapit na pagmaltrato sa Propeta Muhammad ay tumaas pa ang aking pananampalataya at ipinagdarasal ko na lamang ang nararamdaman ng pang-aapi. Si Attorney Guanzon ay kailangan ni VP Sara Duterte at ng mga Pilipino. Never mind the praises of this world. What matters is the judgment of Allah. Ah, ah. Ni-repost naman ni Guanzon ang Facebook post ni Robin na may caption na-judge kita noon, pero believe ako sa iyo ngayon. Saludo sa Supremo. Yan ang sabi ni Guanzon. Pero may bagong post si Guanzon ngayon na pwede bang gawing si Hoda si PBBM. Bakit nahirit dito yun? Wala naman. May bagong post si Guanzon ngayon na pwede bang maging Judas si PBBM sa Semana Santa. Wala yun sa script ha mga kababayan, wala yun dito. Dinugtong ko lang kasi napanood ko kasi yung post ni Guanzon kanina. Pagpapatuloy pa niya, hindi kami nag-uusap pero believe na believe ako sa paninindigan ni Senator Robin. Sa pagtindig sa desisyon, nasuportahan ako kahit may mga mangilan-ngilan na hindi siya maintindihan at may pag-alinlangan sa akin. Part of me ay hiya ako sa mga sinasabi ko sa kanya dahil aminado ako, nasa puso niya talaga ang paglingkod. Yun yung di ko nakita noon. Yan yung nagpausisa sa akin bakit yan naging number 1 senator noong 2022. Kahit walang pera na nilabas ng kahit best friend ko na abogado at classmate sa UP College of Law ay binoto siya. Ang may pangako ko lang sa iyo, Senator, hinding-hindi kita ipapahiya sa pagtaya mo sa akin. Sabi ni Guanzon. Tangina, sabi pa niya, College of Law daw, binoto pa daw si Robin. Tangina, gumawa naman ng kwento. Sige nga, ipakita mo nga yung Guanzon, na bumoto talaga si kaibigan mo sa College of Law o kaklase mo na si Robin talaga ibinoto niya. Ipakita mo nga, hindi yung palubag-loob na naman yan. Ayan, gumawa ka naman ng kwento, Guanzon. Mahirap sa'yo, katanda-tanda mo na, sinangaling ka, pre-animal ka. Sige nga, ipakita mo nga yung kanyang resibo dun sa binoto niya na si Robin talaga ang binoto niya. Baka pampalubag loob lang yan kay Robin yung ginawa mo. Nimal. Sino naman ginawa mong tanga, Guanzon? Ilabas mo nga yung voting list niya doon. Yung record ng mula sa Comelec, ako maniwala na sana ako Royna Guanzon. Pero ang hirap lang sa'yo ultimo daw yung kaklase niya sa College of Law sa UP, binuto daw si Robin. Kaya hindi daw siya nagtaka kung bakit naging number 1 senator si Robin. Ang tanong, asan yung resibo na binoto talaga at sino ba yung kaibigan mo sa College of Law na yan? Kasi mahirap yung kwento lang pareho lang kayo dalawa ni Robin kwento sa bagay, mga DDS nga naman kayo. Yan, mga kababayan, 'di ba? Tama naman. So, naku, mga kababayan, mahirap ito. Kinampihan ni Robin si Rowena.
Baka hindi na 'to kausapin ni Topacio si Robin, naku baka gaganon na naman 'yan si Topacio, "Hi ho, hi ho, it's home to make me ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho." Nakita ko kasi yung ano, noong ano mga kababayan, noong, October 'di ba Halloween, si Sarah nag-Snow White, tapos si Topacio naging dwarf. Ayan, sa PDP office nila sa Santa Mesa na nag-hi-ho sila doon, gumaganon-ganon sila, tapos si Sarah naging ano, naging Snow White. Eh, sino yung mga dwarf niya? 'Di ba? O baka sasabihin na naman nila na mali yung sinasabi ko. Ito, Topacio, ano, hi-ho, ayan, hi-ho, hi-ho. Oh, ito mga kababayan, si Topacio. Ito, Topacio, ayan, sumayaw, sa PDP headquarters. Para makita ninyo mga kababayan na ito yun, oh, ano, hi ho, hi ho, it's home to make me ho, hi 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 ho. Oh, 'di ba? Kita niyo nag-hi ho, hi ho. 'Di ba ganyan yung ginagawa nung Seven Dwarfs ni Snow White? Oo, tapos si Sara naman, ito, Sara Duterte, is Snow White, 'di ba? Totoo naman mga ah. Oh, 'di ba? Oh, Snow White si Sarah, dwarf si Topacio. Oh, 'di ba kita ko? Oh, hi ho, hi ho, is home to make me ho. 'Di ba ganyan yung dwarf ni Snow White? Ito, Snow White dwarf. Gano'n yung action nila, eh, Snow White dwarf. Mm. Ah, 'to mga oh, ayan, oh. 'Di ba? Hi ho, hi ho. Oh, hi ho, hi ho. 'Di ba yung galing nagmimina, yung mga dwarf, tapos si Snow White sumayaw, "Hanen shen 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 taneng, neng neneng, yang praning, tararan praning, lipad, lipad, alis, lipad, praning, ng praning." 'Di ba? May dwarf na, may Snow White pa. Yun nga lang ang tugtog praning, praning, praning. May busy na praning, lumipad, umalis, 'pag may sakuna, praning, praning. Ang busy namin ay praning, gusto ng blood bath pero ayaw man humarap dahil praning na praning. Ah! 'Di ba? Tama 'di ba mga kababayan? Yan ang tugtog nga, eh. Kahit panoorin niyo dun sa TikTok, so yun lang, mga kababayan, naku mag-aaway talaga si Topacio at si Robin dito dahil kay Gwanson. Si Gwanson pa naman hindi pinapapasok doon sa meeting. Pinalayas kay Bastos daw bunganga. Kakamping daw, oo, naku ng praning, ng praning, ng praning. Oo, may impeachment din, Ma'am Johannes Chang. Si Trump ngayon, pinapa-impeach ng mga nagpoprotesta. Naku, iyak naman mga DDS dito. Okey lang yun, Sir Lito Braga, ganyan din naman sila kung makapang-asar sila kay PBBM, 'di ba? Ano sila marunong, tayo hindi. Oo, bakit sila lang ba may utak, sila lang ba may bunganga? Oo, Diyos ko. So yun lang mga kababayan.